Magaan ang aking mga ipinapagawa. Tayo muna po ay lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, dakilang Diyos, nilalapit po namin ang lugar na ito, maging ang bawat isa, Panginoon, at ang iyong mga salita na mahayag ngayong umaga ay kasihan mo ng iyong kapangyarihan. Panginoon, nilalapit ko po ang bawat isa sa inyo. Kayo po ang kumilos, magbigay ng kagaanan ng kanilang mga buhay, at sa oras to, abutin mo, Panginoon, ang kanilang mga kalalagayan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong gagawin sa umagang ito. Mangyari po ang iyong kalooban, at sa umagang ito, inangkin po ang tagumpay, at manatili, Panginoon, ang iyong dominion sa lugar nito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat nakakapakinig po ng pampalakas tinig na ito. Naririto po kami, hindi po ito isang aksidente, kundi ito ay niloob ng Panginoon na mapakinggan niyo po ang salita ng Panginoon. Kaya kaibigan, naririyan ka, napapakinggan mo ang pampalakas tinig na ito, inaabot ka ng Panginoon sa iyong kalalagayan. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man po na sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na po mapapahamak. Kaibigan, mga mahal sa Panginoon, ngayong umaga, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng iyong kalalagayan. Hindi ko alam kung ano ang iyong problema at suliranin. Pero alam ng Panginoon kung ano ang sitwasyon mo sa oras na ito. Mga kaibigan, mga minamahal sa Panginoon, tunay nga na ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng comfort. Kaya kaibigan, kung ano man ang suliranin mo, problema mo, mahal ka ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay handang tumulong sa bawat isa sa ating mga kalalagayan. Kaya kaibigan, nais ko munang magbigay ng patutuo kung papaano po ang Panginoon ay kumilos sa buhay ko. Taong 1991 po, mga kaibigan, ako po ay nagkaroon ng matinding karamdaman. Karamdaman ko na ito ay halos ikamatay ko. At alam niyo po, napakahirap na magkaroon ng sakit. At naranasan ko ang 9 na araw na hindi kumain. 5 araw at 5 gabi na ako'y nakaranas ng pagsusuka at pagdudumi. Ang pinakamatindi po yung last 2 days. Ako po ay nakaranas, sumuka ng maitim, at kinabukasan ay dugo. Ganyan po ang naranasan ko noon. Sabi ko, Panginoon, kung ako ay kukunin mo, dagdagan mo po ang buhay ko at ako'y maglilingkod sa iyo. Salamat po dahil ang Panginoon ay totoo. Kapag lumapit ka, totoo ang Panginoon. Kaya kaibigan, naririto kami. Ipinapatotoo namin ang ginawa ng Panginoon sa aming buhay. Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon, inabot ako sa aking kalalagayan at gumamit po ng doktor. Ipinatigil lang siyang gamot. Pagkatapos po ay kinuwestiyon ko pa ang doktor. Bakit, Dok? Di ba ikaw ang nagbigay nito? Oo, dahil itigil mo yan dahil nagkaroon ka na ng komplikasyon. Totoo po, ang karamdaman ko po noon 2. Mayroon sugat ang bituka ko, the same time mayroon po kong asthmatic bronchitis. Mga kaibigan, salamat po sa Panginoon, salamat sa doktor na ginamit, at pagkatapos ng tinigil ko po ang gamot na aking iniinom, unti-unti po kong nakarecover. Salamat po dahil ang Panginoon ay tunay nga pong umaabot sa kalalagayan ng bawat isa. Kaya kaibigan, hindi ko alam ang kalalagayan mo. Mahal ka ng Panginoon, inaabot ka ng Panginoon sa oras na ito. Kaya bigyan mo siya ng pansin. Binigyan ko ng pansin ang Panginoon, nanalangin ako, at alam niyo po, simula nang ako'y manalangin sa Panginoon nung araw na yon, kumilos ang Diyos sa buhay ko. Gumamit ng doktor,
At ang doktor na ito, ngayon ay patay na, samantalang ako ay buhay pa. Salamat ng marami po sa ginawa ng Panginoon at sa pagkakataong yun po, nakapakinig ako ng salita ng Diyos doon mismo sa loob po ng ospital, dyan po sa Cavite Naval Hospital, sapagkat isa po kong Navy. At alam niyo po mga kaibigan, ang lalaking umabot sa akin ay matindi ang dinanas niya, higit pa sa aking naranasan. At siya po'y binawian ng buhay. Alas 12 ng hating gabi nang kunin na ang Panginoon ang kanyang buhay. Pero sa biyaya po ng Panginoon, yung asawa niya ay hindi pumayag na dalhin ang kanyang bangkay doon sa krami upang ito ay tiyakin, sapagkat ang mga military at mga retired na mga sundalo ay doon dinadala upang tingnan ko ang sanhi ng kamatayan. Kaya kaibigan, maraming salamat sa lalaking ito, bagamat siya ay totoong pumanaw na ngayon, kasi may edad na po siya. At salamat po sa lalaking ginamit ng Panginoon. Ako ay nabuksan ang aking puso't isipan nang marinig ko ang kanyang pangangaral. May pag-asa pa pala sa ating Panginoon. Ang buhay ko noon, ginugol ko sa maraming bisyo. Babae dito, babae doon, sugal dito, sugal doon, inom dito, sigarilyo. Ganyan ang aking buhay noon nang ako'y wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Pero salamat dahil ang Panginoon ang nagpalaya sa akin sa lahat ng bagay na yun. Kaya ngayong umaga, kaibigan, nais din ng Panginoon na makalaya ka sa sitwasyon na iyong kinasasaglakan sa oras na ito. Alam ng Panginoon kung ano ang problema mo at alam mo rin ang sitwasyon ng iyong kalalagayan, kaibigan. Kaya ngayong umaga, patuloy akong nananawagan sa bawat isa, mahal tayo ng ating Panginoon. Dahil po ang salita ng Diyos ay hindi natin pwedeng tanggihan o pasubalian. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Roma 3:23, ang lahat ng tao ay nangagkasala nga at hindi po nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay lahat ay bagsak sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Gagapat ang kaloob na buhay na walang hanggan ay mula sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, inaabot ka, kaibigan, ng pampalakatinig nito, ng salita ng Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Bigyan mo siya ng pansin, kaibigan, sapagkat nananawagan ang ating Panginoon sa bawat isa. Nariyan ka, napapakinggan mo ang pampalakas tinig nito. Iniibig ka ng Panginoon, mahal ka ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay tubusin sa ating mga kasalanan. 2,000 years ago, nakaraan na po ang 2,000 mahigit na taon nang ang Panginoon natin ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, binigay ang kanyang sarili upang ikaw at ako ay abutin sa buhay na ito. Kaya kaibigan, naririyan ka, napapakinggan mo. Sabi nga, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Ngayon ang araw ng pagliligtas ng Panginoon. Mahal ka ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya ang daan ng ating kaligtasan. Ang sabi po ng John 14:6, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Walang sino mang makaparoroon sa Ama maliban sa ating Panginoon. Kaya ang Panginoon ang nagbigay ng buhay, ibinuwas niya sa krus ng Kalbaryo kanyang dugo upang tayo ay tubusin sa ating kalalagayan. Kaya kaibigan, naririyan ka, napapakinggan mo ang pampalakas tinig nito. Ang sabi pa ng Gawa 4:12, sa sino mang iba'y walang daan ng kaligtasan sa silong ng langit, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya kaibigan, ang Panginoon ang daan ng kaligtasan ng tao, hindi po sa pamamagitan ng relihiyon. Ang Panginoon
ang siyang nagbigay ng buhay para sa atin. Mahal tayo ng Panginoon, inaabot tayo ng ating Panginoon sa ating kalalagayan. Kaya kaibigan, nariyaran ka, Bibili kayo ulan, sandalang sa na. bawat isa, at nais ko pong magtanong sa bawat isa, sino po ang nagnanais ng buhay na walang hanggan? Yan po, sino po ang nais ng buhay na walang hanggan? Dito po sa lupa, ay mahaba na nga po yung 100 taon. Pero kung nais mo ng buhay na walang hanggan, ang Panginoon ang ating lapitan. Kaya kaibigan, nariyan ka, ako'y nananalangin sa bawat isa. At sundin niyo po Tingnan mo lang kung may ang magpe-pray. panalangin na aking Punta ka lang. gagawin. May magpe-pray. Ariyan niyo po ito na personal at tanggapin ang ating Panginoon. Nais niyo po bang tanggapin ang Panginoon, mga kababayan? Amen. Amen. Yan po sa loob, mga kaibigan, ang Panginoon ang ating papaghariin sa ating puso. Sa iyo, kaibigan, ang Panginoon, papaghariin natin sa ating puso. Amen? So, tanggapin natin ang Panginoon. Kayo, Hindi lang kaya. tanggapin ang Panginoon sapagkat siya ang dapat maghari sa ating buhay. Kaya kaibigan, narito po, nais ko pong manalangin. Umpisahan ko na po ang panalangin. Yan po, nagnanais po na tanggapin ang Panginoon. Maghari nawa sa inyo ang Panginoon. At sa oras na ito, mananalangin po ako at sundin niyo po ang maikling panalangin. Panginoong Diyos, malapit po kami sa iyo. Malapit po kami sa iyo. Nagpapakababa sa aming puso. Sa amin po. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali at kasalanang nagawa. Simula pa nang kami ay magkaisip hanggang sa oras kong ito. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay iyo akong makasama sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran, sa kaligtasan, at sa buhay na walang hanggan na iyong pinapangako. Maraming salamat po ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kaibigan, kung tayo po ay sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, ang sabi po ng John 1:12, sa sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, mga anak at tagapagmana ng Kanyang kaharian. Salamat po sa inyong pakikinig. Thank you for At watching. palain po tayo ng ating Panginoon. At sa umagang ito ay binabalik ko po sa ating kasamahan.